ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Ang tao, ang bayan, Hindi kami titigil. Alas ka na, Libas! No to China! Alright, so kasama na naman tayo ngayon sa pag-cover dito sa mga pro-WPS. Yes! Yes to Balikatan! No to China! Yes to Balikatan! No to China! Di patapos ang laban mo! pangarap ng bayan, Di masisisi! ang tao, ang bayan. Hindi masisisi! Dahil po ang sabi po ng China, naglalaro daw po tayo sa apoy. Hindi po tayo naglalaro sa apoy. Ano pong panlaban natin sa kanila? Hindi po Pilipinas. Kayo po ang gumagawa ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang pagrami po ng Chinese vessel na umiikot sa West Philippine Sea ay nagdadagdag ng takot, pangamba sa normal na mamamayan, sa mangingisda, sa Philippine government. Kaya po nandito po kami ngayon. Hindi po para po mag-ingay lang, manggulo, kundi po ipanawagan po na sundin po natin ang July 12, 2016 Arbitrary Tribunal Award na sinasabing wala pong clear basis ang 9 o 10 dash line sa history nyo. Ang clear basis po, ang West Philippine Sea ay pasok po sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano po yung sinasabi nyong nasa history nyo? Eh wala naman pong 9 o 10 dash line sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea po ay para po sa Pilipinas. Karapatan po ng Pilipino ang balikatan exercises at hindi po kami nakikipag-alyansa para po sumpuin po kayo. Dahil malaking tulong po kayo sa ekonomiya ng Pilipinas, pero ang hindi lang po tama, yung sakupin nyo po, yung dapat na dapat para sa mga Pilipino. It was never the balikatan exercises. Hindi po kami nakikipaglaro sa apoy. Ano pong laban ng mga Pilipino? Kapag po nagkaroon po ng gulo, kami po ang kawawa. Alam na po nating lahat yan. Kaya po nandito po ang aming grupo. Sumusuporta po sa gobyerno ng Pilipinas sa balikatan exercises at hindi po tayo nakikipaglaro sa apoy, hindi po tayo nakikipagpiruan, hindi po ito 10-20 or Chinese garter na may mga talo, may mga panalo, lahat po tayo. Gusto lang po natin yung karapatan po natin, makuha po natin, kagaya na lang po ng West Philippine Sea. Igalang niyo po ang UN clause, ang July 12 Arbitrary Tribunal Award na sinasabing parte po ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kaya mga kasama, wag po tayo magbulag-bulagan. Sinasakop na po tayo, hindi po natin alam. Ang West Philippine Sea po ay para sa Pilipinas. Kaya mga kasama, isigaw natin. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Bilang pagpapakita po ng aming
ng China, amin po itong susunugin. Hindi po kami nakikipaglaro sa apoy. Habang sinusunog po, babasahin po ng aming kasama. Habang sinusunog po, babasahin po ng aming kasama ang diesel, yung aming pong pinagkaisang pahiya. Mayo 11, 2026, lungsod ng Makati. Presensya ng China sa West Philippine Sea ang nagpapataas ng tensyon. Hindi ang balikatan na exercise na karapatan ng Pilipinas bilang malayang bansa. Nararapat lamang na isagawa namin ang protesta ngayong araw ng Mayo 2026 sa harapan ng Embahada ng China sa lungsod ng Makati. At hindi noong Mayo 8 bilang pagtatapos ng balikatan exercise at bilang paggalang sa mga paunahin na ating pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-host ng Asian Summit sa Cebu. Mariin namin kinukundina ang pagtuloy ng agresyon at pananakot sa China sa West Philippine Sea, kabilang ang presensya ng kanilang mga barko sa ating karagatan, pananakot sa mga mangingisda, sundalo at sibilyang misyon, pagpapaputok ng flares laban sa Philippines Coast Guard malapit sa Panganiban Reef at Zamora Reef, at sa pagpabanta kaugnay ng ating pakikipag-alyansa ang balikatan exercise sa kanilang tinatawag na playing with fire. Lalo naging agresibo ang China sa West Philippine Sea sa halip na igalang ang karapatan ng Pilipinas at ang umiiral na international law, patuloy nilang ginagamit ang pananakot, harassment at mapanghamong pahayag laban sa ating digang batas. Hindi katanggap-tanggap na listahin ng China ang paanong poprotektahan ng Pilipinas ang sariling soberanya at seguridad. Ang balikatan exercise ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan ay lehitimong karapatan ng isang malaya at nagsasariling bansa. Hindi ito nagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pagtatanggol ng soberanya, seguridad at karapatan nito sa West Philippine Sea. Hindi ang balikatan exercise, civilian mission, pangingisda o operasyon ng Philippine Coast Guard sa EEZ ang sanhi ng pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea, kundi ang patuloy na ilegal at mapanghamong pagkilos ng China, kabilang ang walang basihang pag-angkin sa karagatan, paglabag sa EEZ ng Pilipinas at mga insidente ng pananakot, pagbubuli at paghaharas at paggamit ng water cannon. Muli naming iginigiit ang bisa ng United Nations Convention on the Law of the Sea at nagdidesisyon na arbitral tribunal ruling noong Hunyo 12, 2016 na malinaw na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at tumatanggi sa malawak na pag-angkin ng China. Alab ng bayan laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi kami pasisil, hindi kami uurong. Amin ang West Philippine Sea para sa bayan. Yes to balikatan! No to China! Yes to balikatan! No to China! Yes to balikatan! Yes to balikatan! Alab ng bayan! Alab ng bayan! Yes to balikatan! Yes to balikatan! Yes to balikatan! Yes to balikatan! Na tinatahak ang kahabaan ng bendiya ngayon. Ito nga ginagawa namin ngayon ay upang ipagsigawan sa ating mga kababayan at sa mga panyagang narito na atin ang West Philippine Sea. Na ang West Philippine Sea ay nakapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay maliwanag. Ginagawa ngayon ng China ay puro propaganda. Subalit,
malinaw sa July 12, 2016 arbitral ruling na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, na ang West Philippine Sea ay nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Binabaliwala nito ang claim ng China na kanila ang 9 o 10 dash line pa yan, sapagkat maliwanag na ang arbitral ruling ay tinakda at pinaburan ang bansang Pilipinas. At sa usapin ng balikatan, ito ay nakabaloob sa 1951 Mutual Defense Treaty na naglalayon na pagpalakasin ang sa ating sandatahang likas sa pagtulungan ng ating dating mananakop. Ngunit ang China, ano ang ginagawa? Tayo ay pinupuli. Tayo ay dinadaan sa mali-maling propaganda dahil hanggang doon lamang ang kaya nilang gawin at hindi nila kayang patunayan na sila ay may karapatan sa West Philippine Sea. Maliwanag na ito ay karapatan natin sapagkat ang West Philippine Sea ay sa atin, sa aming mga Pilipino, ang West Philippine Sea, pati ang yaman nito. Dahil malinaw na ang kagustuhan lamang ng China ay makontrol ang karagatan upang makontrol nila ang merkado at makontrol nila ang mundo. Tayo ay pinaglalaban natin ang ating karapatan, ang ating likas na yaman at ang ating kasaysayan. At ito ay binigyan diin ng 2016 arbitral ruling para sa inyong mga propaganda na wala namang saysay, pagkat ang hawak namin ay isang matibay